Ayan. At ngayon, sige, Ate Nins, Eto mausap na na. natin ngayon ang spokesperson mula po sa Philippine Ports Authority, Miss Eunice Samonte. Miss Eunice, good morning, of course. Nino Corpus Mix Bustos. Hello, good morning po, Miss Nina, Sir Mig. Hi, Ayan. Eunice. Kumusta ka na? Na-miss na kita. Nasaan ka na Eto ba na nga. ngayon? Eto na. Ngayon lang ba? Ngayon, tuwing Holy Week lang ba kita makakausap? Nako, Oo. sobrang ito nga, fully booked din tayo sa mga ganap dahil sa sobrang dami ng, well, of course, kasi it's Holy Week, daming tao rin sa mga pantalan and sunod-sunod din kasi may mga nilaunch din tayo last week, especially para sa mga online reservation ng mga pasahero and ayan po. So, medyo pagod-pagod tayo ngayon. Oo nga, ikaw pa, grabe, kahit na pagod, maganda pa rin eh. Oo, di ba? Hindi halata. Fresh pa rin. Fresh pa rin. Oo, ang tanong ko, gaano kadami ngayon yung mga pasahero na ating inaabangan sa mga pantalan? Sa atin pong monitoring kasi sa ngayon ay 1.70% yung increase ng ating tinitingnan kumpara sa last year. So now we're looking at 2.46 million passengers this year compared to 2.41 million passengers last year. But then again, ito po yung projection pa lang, especially may mga fuel cost tayo na tumaas. So, posible na hindi maabot itong ating projection o kaya mas kakaunti yung pumunta sa pantalan. But over the weekend, meron naman na pong mga nagbiyahe na sa ating mga pantalan. So, abangan po natin at i-monitor pa kung tuloy-tuloy bang tataas ito. Opo. Miss Eunice, so bale, ano po yung usually ng mga fully booked? Parang yung tanong din namin kanina dito sa mga bus naman, dito naman sa mga barko. Ano usually yung mga fully booked na destinations? Sa atin po kasi sa PPA ay pantalan lang. So, ang fully book po pag mga ganyan, usually sa marina po kasi sa kanila under yung shipping lines. But then in terms of kumbaga pinakamarami na pasahero, ang nakikita po natin pinakamatao dyan sa Batangas Port. And then matao rin po dito sa Panay Guimaras area, yung island region po na yon. And then meron din po tayong mga kumpol ng mga pasahero, of course, dito sa Iloilo and then sa Bohol, marami rin pong pasahero. So usually po mga nasa provinces din yung mga natatala nating maraming tao. Security-wise, ano pong paghahanda ng PPA? When it comes to security po, meron po sariling port police ang PPA. So, ito po yung ating katuwang sa pagbabantay sa mga ports and in coordination with the Philippine Coast Guard, meron pong PPA, PCG K9 unit. So, ganun po ang ating security ngayon. Medyo mahigpit, especially at may mga X-ray scanner po tayo. Okay. So pagdating naman po sa mga tao sa mga ports, ngayon po ba medyo nakikita natin na dumadami na? Sa ngayon po, medyo marami naman na nitong weekend, around 200,000 plus from ports all over, nationwide na po yan. Pero tinitingnan pa po natin kasi baka kumonti din this coming Holy Week, yung talagang holiday na dahil nga po may mga mataas na presyo. Hindi lang kasi sa bus nagtaas ng presyo ng pamasahe. Meron din pong mga taas presyo sa pamasahe ng mga barko. So, yung ilan nating mga kababayan, depende pa din kung balak nila umuwi despite the high costs of fares. But then sa ating po sa PPA, wala tayong terminal fee increase at wala po tayong mga dinagdagan naman na babayarin. Oo. And meron bang mga cancellations, Eunice, sa ating may mga biyahe na canceled? Sa ngayon po, meron tayong mga tinitingnan na ilang mga shipping lines na nag-cancel ng biyahe pero we're looking into it kung saan-saan po ito. But then again, ang pinakapayo po natin kasi usually sa mga pasahero, dapat po na i-inform kayo ng shipping lines via text o via email dun sa mga na-cancel na biyahe, But as of this hour po, sa atin pong monitoring dito sa Northport, wala pa naman po. Opo, ma'am, pagdating po sa weather disturbances, although clearly maaraw, mainit na, pa-summer na, pero baka meron tayong mga binabantayang ilan-ilan.
Sa weather po, wala pa naman tayong kumbaga masamang panahon na minomonitor. Pero nakahanda naman po tayo dito in case magkaroon, wag naman sana dahil meron po tayong mga DSWD na prepared na ready to eat food. So if ever magkaroon ng mga weather disturbances, meron po tayong mga na diyan naka-ready na at mga po pwedeng ibigay na instant hot meals at saka mga pagkain po. Oo. At papaano niyo binabantayan at pinipigilan yung mga overcrowding at overbooking sa mga pantalan? Yes, when it comes to overbooking po kasi sa sa mga shipping lines, so sa marina po ito, hindi po controlled ng PPA. What we can control is yung atin pong crowd management. Although may good news po dahil meron po tayo ni-launch last week itong ORAS o yung Online Reservation Assistance System. Para po itong kumbaga system siya, digital system na pwede mo nang iscan sa iyong bahay o opisina, and then pwede ka na pong mag-online reserve ng inyong ticket. So, ang nangyayari po kasi may mga kababayan tayo na pagdating sa pantalan, wala pang ticket o kaya pipila na napakahaba, so nagkukos ng sobrang habang mga pila. And with this ORAS, itong online reservation system po natin, ang mangyayari po, ipapakita na lang nila ito, yung pass nila. No? So parang pag pumunta din sa airport, may dala ka ng boarding pass. Ganon din po itong tinatry natin ay integrate na system. But pilot testing pa lang po ito sa Port of Lucena, Batangas and Calapan. And eventually, pag naging okay, ay i-replicate nationwide. Ayan, magandang balita. Ayan na Miss Eunice, At huling tanong po, ano ang dapat tandaan ng mga biyahero bago pumunta sa mga ports upang maiwasan po ang abala? Yes, lagay po ng ngayon, traffic. Usually, ang nangyayari po yung iba namimiss nila yung kanilang mga trip kapag hindi sila nakarating ng mas maaga dun sa kanilang scheduled trip. So, ang payo talaga po natin at least 3 hours bago ang kanilang scheduled trip ay magtungo na po sila sa pantalan. Maari naman po silang bumili na ng mga makakain na sa pantalan because meron na po tayong mga convenience store at saka mabibila mga coffee shop and also restaurant sa loob po ng pantalan. So, if ever, pwede na po kayong kumain doon and wag lang pong magpapalit dahil mahirap po kapag naubusan ng ticket o kaya kapag hindi kayo nakasakay sa mismo scheduled trip. And lagi lang pong magbaon din ng ng water bottle because medyo mainit ngayon. Although aircon naman po yung mga pantalan natin, pero may water refilling station po tayo so para magre-refill na lang kayo ng water. Ayan, maraming salamat po sa spokesperson ng Philippine Ports Authority, Miss Eunice Samonte. Ma'am, maraming po salamat sa serbisyo. Ingat po. Maraming salamat din po. See you again soon, partner Ninya. Salamat po. Ingat and good luck Ingat. sa PPA. Mabuhay kayo. Salamat. Salamat po. Thank you, Eunice.